Hi guys! Good morning everyone! Good morning sa lahat! Ito naman kami ulit. Galing kami dito sa bahay ng anak ko, kay Darling and Pico. Dito sa bahay nila sa dito sa bagong patayong bahay. So silipin naman namin ngayon. Papasyalan namin ngayon yung kanilang mga alagang hayop. Doon kung saang lugar nakadagat. So kita-kita tayo doon guys. Papunta na kami doon sa property na kung saan nakalagak yung kanilang mga alagang hayop. Let's go! Samahan nyo kami para makita natin. Hello guys! Good morning ulit. Salamat! Salamat sa dakilang lumikha. At narito na po kami sa Apayao. May Kawayan Dos. Ito po hanggang dito na lang po yung kalsada magmula dun sa dinaanan namin. End na po pala yan. Yan po ay pag end ng kalsada, yan ay paaralan ng Kawayan Dos, San Francisco, Quezon. So hanggang dito na lang po ang dinaanan namin ay medyo mabangin at matarik na daan. So hindi na po namin kinuhanan yung lugar. At nagpapasalamat po ako talaga. Puro Master Jose Manotri, salamat sa iyo sa kaligtasan mo sa amin dito na nag-struggle po yung amin pong pagbabiyahe paakyat dito. Pero salamat po at napakaganda ng panahon. Hi guys, narito na kami sa lugar kung saan yung talagang pinakamimit-hit namin napuntahan. Ang mga alagang baka. Dito tayo. May konting suka lang yung dinadaanan pero okay lang. Kasi ito talaga yung nature. Ito talaga yung pinapangarap na ma-achieve yung nature na ganito. Kasi pagka nasa corporate world ka, nagtatrabaho, gusto mo talaga makapagpahinga. So ito yung baka. Ito yung mother baka. Ito yung nanay. Yung kung saan nakapag-anak na siya ng dalawang anak na baka. Siya si mother. Kaya lang, sabi ko nga, nasaan yung asawa? Parang yung divorce sila. Ngayon hanapin natin yung isa. Nasaan yung isang pangalan? Ayun, nakasilip! Ang cute! Ang cute, girl! Halika, girl! Ayun, nakasilip, girl! Ay, ang cute! Ano to? Poste! Poste ng Meralco. Mayroon sila dito mga ganyan. Meron silang mga poste, meron silang mga pananim dito. At napaka-cute! Grabe, ang taba-taba mo! Anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Ang ganda-ganda naman ito! Ingat! Picturean mo nga kami, darl! 1, 2, 3, smile! Ang pugi mo naman! Babae ka ba? Naku, napaka-cute mo naman! Dito tayo! Makikiraan po baka po ito ay malambot na lupa. Dahan-dahan! Ako ay bumaon. Ang aking binti. Ay, ang cute na dito na. Ay, ang cute. Ang ganda ng buntot. Ay, Diyos, ang ganda ng baka mo, darl. Pag nandito ka naman po talaga sa lugar na to, wala ka talagang problema. Maiisip mo talaga na malilimutan mo ang oras, hindi ka naghahabol ng oras, hindi mo namamalayan, hapon na pala kasi talagang napakasarap namin ng nature. Ang ganda ng mga puno. Diyos ko, wala akong mapagsidlan sa saya. Ang sarap ng pakiramdam na narito ka. Oh, may alaga pang baka. Ay! Diyos ko! Ay! Diyos ko, natagulat ako sa'yo. Nagpakit ka talaga ng gusto. Nasa dahon sa atin. Ano naman? Nasa dahon na kasilip. Oh, yan yung nanay. Yung isang kapatid mo, babae rin. Opo, alpas ma. Oo, paano sistema pala pag ganyan may mga paalaga kang baka? Half ma. Hatian. Ano ba? May 3 baka ka na nanganak. Hindi ba, pag inahin, ang anak yun, yung palaga mong inahin, hati kayo sa anak. Pero sa'yo pa rin yung inahin. Hindi po, yung pag lumaki yung inahin, yung ilalaki nun, may puhunan kang 35,000. Pag lumaki siya, hatiin nyo ulit yung nilaki nun. Half ulit. Ang tawag po itong balor. May balor. May balor siya. Nakailang sistema na kayo ng gano'n? Nakadalawang pa anak na po, so pwede ka magpagtig-isa. Nakatig-isa na kayo sa nag-aalaga. Napakababait naman po naman nag-aalaga ng mga baka nila. Diyos ko, ang cute. Pwede ba ipa-frame yung baka? Ang cute eh. Ang ganda. Pagka nag-ano na ng baka, pag nakakakuha na ng baka, pwede rin pagkitaan yung gatas ng baka, di ba? Eh ngayon, mag-hire ka ngayon ng tagapaghiris ng gatas niyan. Di ba? Ay,
Ay, Diyos ko. Medyo nakakapagod. Grabe, pero ang sarap naman talaga ng namin. Ang sarap ng namin ng lugar na ganito. Na fresh, wala kang iniisip, wala kang hinahabol na oras. Parang ang sarap magtayo. Mamaya punta naman tayo ulit doon kung saan may bahay kubo. Hi guys, narito na po kami muli sa sasakyan para puntahan po namin yung mga prutasan, yung mga rambutan. Meron rambutanan doon at saka may bahay kubo at kung ano-anong mga gulay na nandoon. At para makapag-harvest din kahit paano maiuwi sa Las Piñas. Salamat! Andito na tayo muli sa mini farm na ating papasukin ngayon. Tingnan natin ang mga nakatanim nila dito at saka makikita natin kung ano yung mga nandito sa loob. Samahan nyo kami para ayan, may mini kubo. Dito po, ang totoo, wala pa kami dito ilaw, pero meron kaming solar na nakakabit dyan. Kaya pagdating sa gabi, napakaliwanag talaga ng solar na to. Ayan, may puno ng langka, kung ano-anong mga tanim dyan. Maraming tanim. At saka ito, may puno ng rambutan. Medyo maliliit pa nga lang siya. Hindi pa siya masyadong namumunga kasi maliliit pa. Ayun, meron din doon. At ngayon, kukuha tayo ng saging. Ayan na, mag-uumpisa na ng pagputol ng puno ng saging para makuha yung saging na magulang na. Pwede nang pwede na siyang ipanglaga o kahit ano, pwedeng magawa sa saging na yan. Ayan. Ayun, mayroon ng saging. Medyo manilaw-nilaw na ang puno, ang dulo. Ayan, nadilaw-dilaw na siya. Ding! Wow! Ayan, sorry, hindi kaya magbuhat. Dalang ma. Ito na yung mga nakuha kanina sa pagkuha ng saging. So nakailang piling tayo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 na piling. So kung bibili natin to sa pamilihan, ay sabihin na natin 20 pesos na lang per kilo. Di ba napakalaki ng tipid mo? May sarili ka nang na-harvest na ganito. Siguro kung hintayin mo tong mahinog sa kusina mo, unti-unti, matagal din. Ngayon, kung marami ka talagang ma-harvest nito, pwede mo siyang ibenta, di ba? Alam mo yun. Dito naman sa lugar na to, meron dito mga patola naman to. Ayan, may mga maliliit na siyang bunga ng patola. So, ilang araw na lang o ilang weeks lang, pwede ka na mag-harvest ng patola. Meron ka ng ulam, pang-ulam. At dito naman sa lugar na yan, kung titingnan mo, medyo wala pa yung bunga yung mga puno. Kasi yan yung tinatawag na dwarfs daw. Medyo mabababang puno ng nyog na kung baga, itinanim to rito para magkaroon siya ng mga panibagong ng puno ng nyog. Kasi yung mga dati, inalis na. Ngayon, nung inalis yung mga dating puno, pinalitan siya. So siguro kung mga ilang taon lang, mayroon na mga bunga yan. Kasi mababang puno lang daw to, magbubunga na siya. Pero wala tayong nakita kasing puno pa ngayon. Bunga. Kasi, kumbaga sa pag-growing pa lang sila. Hanggang doon yan, hanggang doon. Ilang hectares nga to? Lapad. Medyo malaki-laki din to, hindi natin kayang ikutin. Sure, meron ka na dito mga harvest na mga pwede kang magpa-kopra ng nyog pag nandyan na. Ang kagandahan pala sa nyog, ang nyug pala, wala talaga siyang tapon. Mula sa dahon, pwedeng gawing tingting. So, meron ka ng tingting. Tapos, itong pag malaki na yan, pag malalaki na yung puno, pwede mo siyang gawing coconut lumber din. At ang bunga niyan, buko, pwede ka magbuko juice, pwede ka magbuko salad, lahat na. Panggata. Tapos, ang pinaka talaga dito, yung main na pinagkikitaan ng nyug, ay yung ginagawang kopra. Pag ang kopra pala, isa pala yan sa ginagawang oil ng
parang sangkap sa mga oil ng mga sasakyan, ganun. So napakalaking tulong pala talaga nitong coconut. Ito ng big tree at the giant at fruit. Fruit daw tong ano na to buko, hindi naman pala to tree. Fruit pa rin pala yung buko. Yun ang pagkakaalam ko. Sa tabi ng bahay kubo na to, ay marami ditong mga kalamansi na mapipitas mo. Itong kalamansi na to, ito mga pahinog na siya. Ilang kaya ang makukuha natin dito na pang kalamansi juice. Di ba? Ang sarap na ito. Libreng-libre ka na. Magkano to sa tindahan? Alam mo kung magkano? Tagdudos isa. Samantalang ito, pipitas ka na lang. Di ba, tagdudos? Maka 100 ka rito sa tagpipiso. 100 piso na. Ayan, ang daming kalamansing nakuha. Ay, ang lalaki. Grabe, ang lalaki. Happiness talaga to. Sa tag-iisa. Alam mo ito, para hindi nasisira yung inyong kalamansi. Marami kayong na-harvest na ganito. Ang gagawin nyo na siyang i-juice nyo na siya. Gagawin nyo na siyang juice. Tapos ilagay nyo sa bote. Sa madaling sabi, hindi siya masisira kasi nasa refrigerator na siya. Ilalagay mo sa refrigerator. Every time nagagamit ka, itatansyahin mo na lang yung kukuhanin mo na pang-asim. Let's say, nagsinigang ka, naglimonada ka, o kung anong pwedeng paggagamitan sa usawan or ano. Kaya wala tong sira. Yan dami. Sayang naman, masisira, di ba? Meron tayong pamamaraan dyan. Pipigain mo na, i-squeeze mo na to, ilalagay mo sa bote. At pag kinakailangan, kukunin mo na lang. So ito, kuha pa tayo. Ang dami pa Ang dami pang hinog. Okay guys, salamat sa inyong panunood sa aming tour. Na-tour namin kayo mula sa aming bakahan at doon sa mga pananim na ito. Salamat sa inyo. Huwag kayong magsasawa. See you. Bye!